naging tapat ay kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay inaalala ng simbahan ang obispo at pantas na si San Francisco de Sales. Hilingin po natin ang kanyang panalangin at gayon din ang panalangin ng mahal na Birhen ng Lazaret. At upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mo ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Pagkaloob mo ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalisita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbo ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay." "Napatay din po ang mag-amang Saul at Jonathan," tugon ng lalaki. Winarak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang inyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan, palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila.
Mahigit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Puon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat, umakay kay Jose, na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Puon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan padiringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Puon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang mas gusto ninyo? Pamilya o kaibigan? Kadugo o katoto? Siyempre naman, ang gusto natin pareho, lalong-lalo na ang pamilya. Sapagkat pareho naman silang biyaya, ang pamilya at ang kaibigan, lalong-lalo na ang pamilya. Sapagkat hindi naman tayo ang pumili sa ating pamilya. Ang Diyos ang pumili ng ating pamilya. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagkapala. Yun nga lamang, minsan, sa di malamang kadahilanan, ang pamilya ay hindi nagpapakapamilya sa iba. Kaya napakahalaga na ang biktima ng ganitong klase ng pamilya ay makatagpo ng kaibigan na magiging parang kapamilya. Yan po
ang masasabi nating naranasan ni David. Sa mahabang pagkakataon, na-sideline siya ng kanyang sariling pamilya. Pinagkakaisahan, nilalait lagi ng kanyang mga kapatid. Bunso pa siya, ha? At parang hindi naging proud para sa kanya ang kanyang ama. Samantalang ang lahat ng mga kapatid niya ay pinagsanay ng kanyang ama para maging sundalo ng Israel. Si David ay pinagpasto na lamang ng tupa. A role that kept David away from them. Buti na lang at meron siyang naging kaibigan sa katauhan ni Jonathan na hindi lamang naging kaibigan kundi naging pamilya para sa kanya. Naging parang kapatid niya. Baka nga higit pa sa mga tunay na kapatid niya. Si Jonathan po ang anak ni Haring Saul. Si Haring Saul, ilang araw na nating pinag-uusapan, insecure kay David. So much so na gusto niyang patayin si David. Ilang beses na niyang pinagtangkaan ang buhay ni David. Kaya sa totoo lang, given the background of Jonathan, bilang next in line, anak ni Saul, siya talagang pinakaunang makikinabang kung mamamatay si David. Sapagkat siya ang anak ni Haring Saul. Kung tutuusin, siya ang mas dapat mainggit kay Haring David when God anointed David. At hindi siya, but he honored that wholeheartedly, genuinely. Because he became not just a friend, but a brother to David through a covenantal friendship forged by hardships. Bigla ko tuloy naalala yung sinasabi sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times. That's it. A friend loves at all times. And a brother is born for adversity. May mga nag-i-interpret nito bilang dalawang tao. I mean, a friend and a brother. Dalawang tao. A family and a friend. Isang kaibigan na nandyan sa lahat ng pagkakataon at isang kapatid na nagpapakakapatid na maaasahan sa mga mahirap na sitwasyon. Pero sa palagay ko, mas magandang interpret ito bilang isang tao. And so this verse should go like this. Ang kaibigan ay magmamahal sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo na sa pinakamahirap na sitwasyon. At kapag nagkaganon, hindi mo lang basta nagiging kaibigan yung kaibigan na yun. Nagiging kapamilya mo na rin yun. Ganon si Jonathan kay David. Si Jonathan ay naging kaibigan kay David na nagmamahal sa kanya sa lahat ng sitwasyon. Lalong-lalo na sa mga napakahirap na sitwasyon. Imagine, si Jonathan ay sinusuway at sumusuway sa ama niya. Maligtas lamang si David. No wonder, sa ating unang pagbasa nang mamatay si Jonathan, anong sabi ni David? Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Certainly, it was because David lost not just a friend, but a brother in the person of Jonathan.
You see, katulad ng sabi ko kanina mga kapatid, it's very unfortunate na may mga pamilya tayo na hindi nagpapakapamilya para sa atin. Silang mga dapat ay blessing, pero silang mga nagbibigay ng problema sa atin. Silang mga dapat na nagmamahal, pero silang mga nagpapahirap sa atin. Silang mga dapat na kaagapay at katulong natin sa pagharap sa mga problemang ibibigay ng mundo, pero sila itong mundo natin dapat, sila dapat, ang mundo natin sila pang mundo natin, ang siyang nagpapabagsak ng mundo natin. Mananagot sila sa Diyos. Pero wag natin sisihin ang Diyos kasi ayaw yun ng Diyos. Yes, siya ang nagbigay ng pamilya sa atin at yung pamilyang ibinigay niya ay inintend niya na maging blessing para sa atin kung paano tayo dapat maging blessing sa pamilya natin. At sino man sa kapamilya natin ang hindi naging blessing kundi burden pa, nagbigay sa atin ng problema, nagwasak ng ating buhay, dumurog ng ating puso, nag-alis ng ating pananampalataya o nagpahina nito, mananagot sila sa Diyos. Pero huwag nating sisihin ang Diyos kasi ayaw ng Diyos yung ginawa nila. Kaya nga siguro, minarapat ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na malathala din sa Biblia ang katotohanan hindi lahat ng kapamilya, kasambahay ni Jesus ay tumanggap sa Kanya. Katulad ng narinig natin ngayon sa ating mabuting balita. At katulad din ng sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay San Juan na meron siyang mga kamag-anakang hindi naniwala sumampalataya sa Kanya. Obvious naman, nang siya'y nakapako na sa krus, ilan lamang sa kanyang kamag-anakan ang nasa kanyang harapan at naiwan. Naninindigan para sa Kanya. Ito'y upang paunawa sa atin na nangyayari talaga yon. Na hindi man gusto ng Panginoon, nangyayari. But again, huwag nating sisihin ang Diyos. Dahil may ibibigay siya sa ating ang hindi natin kadugo, pero magiging higit pa ang turing sa atin. Higit pa sa kadugo nila, higit pa sa kapamilya nila. Ito yung mga kaibigan na dadamayan tayo sa oras ng ating kagipitan kapag tayo nakagawa ng malaking kasalanan pero hindi tayo kukonsintihin kundi tutulungan lamang tayo na makaahon mula sa kasalanan natin. At syempre, mga kaibigan, na nandiyan sa oras ng ating matinding pangangailangan kapag meron tayong matinding problemang pinagdaraanan at mananatili na magpaparamdam ng kanilang suporta, hindi lang sa loob ng ilang araw, ilang buwan, kundi kahit taon na ang lumipas, kakamustahin pa rin tayo at sisiguraduhin okay na tayo. Ganyan ang kaibigan na nagiging higit pa sa kapamilya ang turing sa atin. Besides, ang pagiging pamilya nga naman ay hindi lamang tungkol sa kung kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat natin, kundi kung sino talaga ang nandiyan at nananatili, sumusuporta at tumutulong sa atin. Magkulang man ang ating pamilya, wag tayong mag-alala. Magpapadala ang Panginoon sa atin ng mga kaibigan na higit pa sa pamilya ang magiging turing sa atin. Now, hindi man tayo maka-encounter ng ganyan, huwag nating kakalimutan kahit kailan na meron tayong Diyos na higit pa sa kapamilya ang turing sa atin. Meron tayong Diyos na sabi nga sa banal na kasulatan na ang pagmamahal sa atin ay higit pa sa pagmamahal na maituturing sa atin ng kahit sinong kapamilya at kaibigan natin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Hindi ako magdududa. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat, Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibigay mo sa amin ng aming pamilya. Maraming salamat sa mga kapamilya naming nagpapakapamilya. Tinutulungan kami, minamahal kami, ginagabayan kami, nandyan para sa amin. Salamat din sa mga kaibigan naming nagiging parang pamilya ang turing sa amin. Salamat sa mga pagkakataon na may mga padala kang tao para iparamdam sa amin ang pagmamahal mo. At sana'y hindi man namin maramdaman ang inaasahan naming pagmamahal mula sa mga taong ito, manatili kaming nananalig na hindi mo kami pababayaan, na ang iyong pagmamahal sa amin higit pa sa pagmamahal sa amin ni Numan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, wala nang pagmamahal na higit pa sa pag-ibig ng isang kaibigang nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Dugo niya ang tinikis niya para sa kung lalapit para kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay. Umahalap sa'yo, nagbibigay bugay. Tinapay at alak na
sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mamanalin itong handog naming alay, kung mahanap sa iyo, nagbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para San Francisco ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Francisco ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kay isa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayo din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkalala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos,
Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa hirap at ginhawa at may karangalan. Kapag nasaktan ka'y huwag kang susuko. Kahit may takot ka'y huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan, tuwing na sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako, kaibigan kita, kaibigan, tuwing na sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng ulira naming San Francisco ay maipahayag namin at ang itunuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Gayon din ang mga tumutulong sa atin sa pagpapadala ng tulong through our GCash and bank account. Marami pong salamat dahil sa inyo marami po tayong mga natutulungang mga simbahan, chapels, communities, institutions, and even individuals na nangangailangan ng agarang tulong. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you.
tears deep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and heart as once they fell at Nazareth.